Brad, salamat sa awitin na yan. Isang paalala sa bawat isa, mga kapatid, of what the kingdom of God or what the kingdom of heaven be like. Sakit lamang. Let your light so shine before God. Sabi doon sa Matthew chapter, saan ba yun? Tulungan niyo kung mahanap mga kapatid. Matthew chapter 16. No. Matthew 5. Matthew 5? 5:16. Hindi pala 16. Matthew chapter 5, verse 16. Ano sabi dyan? Oh, tama. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So verse 14, ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Do you believe that by faith, brethren, we as the Christians, we as the children of God is a beacon of the night? A beacon of the night meaning may ilaw. Sa seamanship na term, sa aming pag-aaral about seaman, ay ang beacon ay napakahalaga. Napakahalaga ng beacon sa gabi. Pag wala yung beacon, mga kapatid, sad-sad ka talaga. Kung saan-saan ka mapunta. Importante yung lighthouse ba? No? So, the lighthouse of our faith is the Lord Jesus Christ. And because of Him, we are the light of the world, and it cannot be hid. There is no such as secret Christians. Do you believe in that? Wala pong sikretong Kristiyano. Kung mayroon man sa Biblia na sikretong Kristiyano, sikretong mananampalataya, pero hindi kalaunan, lalabas at lalabas din yan. Alright? You remember Nicodemus? In the book of John chapter 3, for the fear of the Jews, talagang sikreto good siya na kasi Pharisee pa nga siya, a member of a Sanhedrin.
my position, a ruler of the Jews. But for fear of the Jews, ay talaga lang. Pero nung dumating ang tamang pagkakataon na siya ay kailangang maihayag, he was the perfect fulfillment of the death of the Lord Jesus Christ prophesied by Isaiah 700 years before, na siya ay ilibing, si Hesus Kristo, ang Messiah, ilibing sa mayamang libingan. At si Nicodemus ang fulfillment doon. Ayan. Okay? Amen mga kapatid? Salamat sa Diyos. We are a light that set on an hill and cannot be hid. Hindi pwedeng may tago. Maihayag talaga yun. Yung candle, sunugin mo at ilagay mo sa ilalim ng iyong kama, higaan, hindi pwede. Masusunog ka eh. Oh. Kailangan ilabas mo yan. Magsisilbing ilawan at magsilbing liwanag sa kadiliman. Okay? Amen mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Tayo po tumayo at tayo magbasa ng Biblia. Open your Bible in the book of Matthew chapter 18. At sa verse, sabay-sabay natin basahin, Matthew chapter 18 at sa verse 10, verse 10, 11, 12, 13, and 14. Okay, andyan na ho ba kayo? Amen. Tayo magbasa mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin. Amen? Are you there? Amen. In verse 10, take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. For the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, that he not leave the 99 and go into the mountains and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven, that one of his little ones should perish. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this time. Salamat, Panginoon, for this main service, main sermon. We are praying, O Father, to guide us through thy Holy Spirit of promise that dwelleth in us. We are praying that you will help us to understand thy words and to apply them in our daily lives. We thank you, God, for all the blessings you have given us. We ask forgiveness for all our sins and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness, our shortcomings, and all transgressions that we have done against you. We are praying that you will give us victory all throughout this day. Help us, help me, O Lord, to preach thy word, and that we may bless, O Father, through thy words. And all these things we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Mupo na kayo mga kapatid. Sabi dyan, the parable of the lost sheep. The message, or the title of the message, or our message for today is the value of a soul. The value of a soul. Ang halaga ng isang kaluluwa. Alright? Mahalaga ang kaluluwa, mga kapatid. Bakit? The soul is immortal. Immortal ang kaluluwa natin, akala nyo. Pagka tayo binawian ng buhay, brethren, to destination. Heaven or hell. Langit or impyerno. There's no such purgatory. Purgatory is only in the book of Apocrypha.
in the Bible of the Catholic, particularly in the book of Maccabees. That's right. The book of Apocrypha meaning furious books, believed and accepted by some. Ibig sabihin, furious meaning error book. Doesn't pass in the canonization of the Bible. What do you mean when we are talking about canonization? Canonization or a canon law is a measurement of a scripture. If that scripture passed unto the test of a standard measurement, if it is really a scripture. Ganun siya. Yan ang meaning ng canonization. So, ang Book of Apocrypha, hindi po yun pumasak. So, mga kapatid, ang ating kaluluwa ay may dalawa lamang patutunguhan. It is in the Book of Luke. Maliwanag din yun. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang ating doktrina when it comes to salvation. When it comes to soteriology, the study of salvation. Mahalaga po yan. Maunawaan ng bawat isa na hindi lang tayo dapat ang pupunta ng kalangitan, kundi pati din yung ibang tao. That's right. Most especially yung ating mga mahal sa buhay. Ating mga kapamilya, ating mga anak, ating mga relatives, ating mga kaibigan, ang ating kapwa. Yan ang disenyo ng Panginoon. And ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, sabi ng Diyos. And ye shall be witnesses, and ye shall be my witnesses, or ye shall be witnesses of me, first in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yan ang design ng Diyos sa atin. Yan ang commission ng Diyos sa atin. Napakahalaga yan. Bakit? Importante sa Diyos ang kaluluwa. Amen? Yan ang mahalaga. That's why we have a burden for soul. Pag isa sa inyo nakawin ng kaluluwa, mga kapatid, bunga po niya yan. Amen. Bunga niyan. Yan ang sinasabi doon sa Book of John. That ye should bear fruit and that your fruit should remain. Nagbigay tayo ng example kanina, si Brother Greg, may dalawang bunga. Si Brother Joey at si Brother Arnel. Amen yan, brother. That's how you fulfill the commissions of God. Each and every one of us has the task, has the duty and responsibility that we should win souls. Hindi nyo kayang ipaliwanag kaligtasan, pues dalhin ninyo sa church. Someone must be explaining to them the book, the gospel of salvation. Amen? Ganun lang yan. After all, we have the burden for soul, and the soul is valuable unto the Lord. Amen? Yan ang mahalaga. Mahalaga yan. Alright? Yan ang isa sa mga fundamental doctrine natin. A basic doctrine of salvation. Salvation by faith in the Lord Jesus Christ. By faith in Jesus Christ, noong unang panahon dahil nakikita nila si Hesus Kristo, that faith at that time was very easy. It was very easy to be manifest. Kasi makita mo lang si Hesus Kristo and you acknowledge Him as thou Son of David, thou Christ, the Son of David. That is your faith. And in fact, gumagaling nga yung mga nanampalataya. Kahit yung mga may sakit, gumagaling sila dyan. Because of their faith in Jesus Christ. Amen. Sa panahon natin ngayon, under the doctrine taught by Apostle Paul, wala na si Hesus Kristo. And so the form of salvation is the same by faith in Jesus Christ, but by confession of our faith in Jesus Christ. Tama? That's why we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal by prayer dito sa ating puso. Amen ho ba? Amen. Yon ang tinuturo ng Apostle Paul. It is not debatable. That is true and correct. That is absolute. Amen?
Wala na ibang kaligtasan ng iba eh. Si Jesucristo lamang. And here in this chapter, mga kapatid, chapter 18, verse 10 to 14, piniliwanag ni Jesucristo dito ang kahalagahan ng kaluluwa, mga kapatid, the value of the soul. At nung kaharap niya ang kanyang mga disipulo at ang mga apostles, mga kapatid, nagbigay agad siya ng isang illustration, mga kapatid, that ang isang tao na hindi ligtas ay siya po ay isang lost. Oh. Di ba pagka isang tao, isang driver, pagka na-lost ka, nawala ka talaga sa Waze o kaya sa Google Map, kapatid, talagang pupulutin ka kahit saan, kahit sa TikTok, mga kapatid. Mayroong nagdi-deliver ng ano daw sa Shopee, mula sa Shopee, pero halublock lang naman dinadala niya doon sa bukid. Sabi na, kasi nga ibang klase yung pag hindi kayo mag-ingat sa mga ano na yan, Google Map. Talagang makikita mo nga minsan sa Google Map. Sa Google Map, kapatid, di ba makita mo? Oh, mayroon kang destination, patungong ganang lugar. Ako, kapatid, alam niyo, matagal kami trabaho, Brother Eric, sa Saudi Telecom. Bawat cellular site, yung mga nakatayo ng motore, alam namin yung pangalan niyan. At alam namin kung anong lugar yan. Okay? Kaya minsan, magsabi ko ng iba, kausapin niya si Aris kasi alam niya kung saan lugar yan. Doon kayo pumunta, ganyan. Kahit hindi kami driver, pero alam namin yung lugar. Kaya pag mayroong Google Map, maglagay, Brad, alam natin yan kung saan yan, dito lugar. Pero ang Google, iba, doon kayo ikot sa iba't ibang lugar. Sabi ko, may shortcut naman dito. Imbes ang destination mo, nasa kabilang bloke lang, pero ang Google, idaan ka doon, Boulevard, doon ka doon sa gining Oroba, ganito, ganyan. Minsan may ganyan eh. Kapatid, ang itsura ng isang tao na lost, ligaw. Di ba may awit din sa papuri doon sa Pilipinas? Tupang ligaw? Kasi ang tupang ligaw, mga kapatid, talagang prone po yan sa atake ni roaring lion. Right. Ang isang hayop na pag naligaw, delikado yan. Ikaw na, maligaw doon sa loob ng tundo daw. Di ba kay feeling mo talaga, hindi na ako makalabas ng buhay dito. Kami di Bayaw, yung Bayaw ko, Brad, Bayaw ko Bicolano taga-Sorsogon. Lako kami doon, Brad, sa kining tondo. Pagpasok namin doon sa loob, pambihira sa Bayaw. Mukhang ito ng katapusan ng buhay natin. Ibang klase yung lugar dito. Parang hindi ka makalabas ng buhay talaga, kapatid. Grabing masukal na, parang pambihira, pagsaksakin ka talaga ito. Ibang klase talaga itong tondo talaga, oh. Oo, pag batang tondo ka talaga, kapatid, ibang klase ka. Oo. Sa iyo ang tondo, akin ang Cavite. Tahimik ang tondo ngayon, Pastor? Sino yung Brad? Tahimik ang tondo ngayon, ha? Asyong Salonga. Ando na raw sila sa Senado, Brad. Kompleto na. Andon si Leon Guerrero. Andon si Juliango. Andon si sino pa ba? Andon na lang. Talaga naman. Kompleto na. Kaya sabi ni Marcos Pater, sabi niya, ang mga senador daw noong unang panahon, mga abogado, ngayon, mga artista na. Wala naman. Kapatid, the soul is immortal at mayroon tayong destination. Dito sa chapter na ito, again, the Lord Jesus Christ, number 1, sabi niya, take heed that ye despise not. Huwag niyong tuyain. Huwag niyong tuyain ang mga pobreng batang ito. Huwag niyong i-offend yan. For I say unto you, that in heaven, doon sa langit, there are angels ang mga bata, kapatid, may angels yan na nagbabantay sa kanila. Kasi po, wala pang mga Holy Spirit ang mga yan. Hindi pa sila tumanggap kay Jesucristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Wala pa sila sa edad na natawag na age of accountability, mga kapatid. So therefore, mayroon lamang silang angel na nagwagwardya sa kanila.
The little ones, for I say unto you that in heaven there is angels. Their angels, mga angels nila nagbabantay, do always behold the face, nakatingin sa Father, God the Father. And when God the Father used them to protect the children, they will use their power para hindi mapahamak ang mga pobreng yan. Do you know that? Kaya huwag ninyong i-offend yung mga batang yan. Jesus Christ is trying to give you an illustration that ang mga taong maligtas, mga kapatid, katulad ng isang bata, ready to obey without any question, without any murmuring, without any further clarification. But they are just dependent unto God, and they are humble, and may humility sila, mga kapatid, and ready to accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Huwag niyo i-offend yan, mga batang yan. Importante, sabi ng Diyos, ang kanilang mga kaluluwa. Now, sa labas, kapatid, mayroong mga roaring lion. Do you believe that? May mga roaring lion sa labas. Kaya hindi madali pagka mayroong taong lost dyan. Pag may lost dyan at mapapahamak na ang kanyang mga tupa ba ng Diyos ba? God will save him. God will save him. Alright? Bakit? Ang disenyo na ng God the Father for the Son of Man is to come to save that which was lost. Ang isang unsaved, ang isang hindi ligtas, kapatid, katulad po yan ng isang ligaw na tupa. Sinabi na yan doon sa Isaiah chapter 53, verse 6. Anong sinabi doon, Brad? All we like sheep have gone astray. Lahat tayo, mga kapatid, noong unang panahon na we are lost. Ito ang description natin, mga kapatid. We have our father, the devil. We are lost. Lost meaning, hindi mapunta ng kalangitan, but lost soul mapunta ng impyerno. Katulad tayo ng isang tupang ligaw. We have gone astray. Ang hindi mga ligtas, ito ang itsura. Kung sa Bisaya pa, ang mga hindi ligtas, kini ang dagway. Mo na dagway, larawan ba? Kasabot kang like, oh. Ang larawan ng isang hindi ligtas, yan, tupang ligaw. Nahiwalay siya sa karamihan. Bakit? Suwail naman pala eh. Suwail. Minsan ganun. Tigas ulo. Minsan tayo mga tigas ulo din. Kahit nga mananampalataya tayo, tigas ulo rin minsan. Pasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. Na hindi tayo kinokonsume ng Diyos. Sabi nga na Pastor Ben, no? Ano ka? Op, saan ka pumunta? Ha? Tigas ka ng ulo, bitawan. Paktusok, Lord, sorry. Butas ang dibdib ko. Di ba, meron ganyan? Kapatid, pasalamat kayo na ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Kahit naging sutil tayo, pinuwid niya tayo. Amen. Sa sobrang, sabi nga ni Sister, backslider, ganon talagang tao, Sister. Alam mo si Satanas, yan ang ministry niya. Ititempt ka, para magkamali, talaga ito sa Satanas talaga. Minsan si Satanas, mag-iingat talaga kayo eh. Kasi ganon ang ministry niya. Magbigay siya ng patibong para magkamali ka. Oo. Hindi man ganun ang Diyos. Oo. Ang ginagawa ni si Satan, maghanap siya ng patibong para matim ka. Pag natim ka, sira na. Unang-una, masira ka sa asawa, masira ka sa pamilya, masira ka ng church niyan. So, tuloy-tuloy, di ba kayo mag-split ang church niyan? Ibig dumami na sila Pastor Harris doon. Salamat sa Panginoon, kapatid. Ako nagpapasalamat sa iyo. Sister Joy, welcome dito, Sister.
Amen. Itong church na ito, tama itong napuntahan mo. Si Tatay Rodi, salamat ay may purpose ang Diyos sa iyo. Mag-usap pa tayo ng marami. Okay? May purpose ang bawat isa sa atin, kapatid. Amen. May purpose kung bakit ka napadpad dito sa church na ito, sa Saudi Arabia. May purpose. Yan ang tinatawag na your or man's disappointment but God's appointment. Mayroong disappointment tayo bawat isa. Pero may appointment ang Diyos eh. Hindi mo maunawaan. Ikaw ay magtatanong ngayon pa lamang. Pero hindi mo maunawaan. Hindi ka kasabot kung sa Bisaya pa. Pero pagdating ng panahon, naunawaan mo rin. Parang nag-aral ka lang, pastor ah. Doon nag-aral. Hirap nitong algebraic expression nito. Ganito, ganyan. Hala, toro ng toro. Hindi mo maintindihan. Pero katagalan mo, unawaan mo man. Meron ganyan eh. Salamat sa Diyos. Dumarating tayo about isa. Minsan, naunawaan ko ba? Minsan, pag naglalakad ako mag-isa, nalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, kung nakasakay lang ako sa barko, ano kayong buhay mayroon ako? Ano kayong tsura? Kung sa kayo dagway sa kong naong, kung nakasakay pa ako sa barko, iwan ko na lang. Ano kayong, katulad talaga ako ng mga classmate ko ay, daming ang kwarta, pero dirbe naman, nasa bunga naman. Oh. Salamat sa Panginoon, yung aking talento na ibinigay ng Diyos, sa pinagkaloob ng Diyos sa aking buhay, hindi ko nagamit sa kasamaan. Alam niyo ba sa biyaya ng Panginoon, ang mga background ko nung nag-aral ako, gulat ko to si brother, nag-usap-usap tayo pa uwi. Oh. Alam niyo ba yung trabaho ko ng Pilipinas na wala akong trabaho? Gumagawa ako ng thesis. Alam mo yung thesis, 4 na ginagawa kong thesis, tag 15,000 pesos ang bawat isa. Nagkapira ako dyan. Talento yun eh. Talento na binigay. Talaga naman. Salamat sa Panginoon. Habang nag-usap kami sa daanan, hindi niya alam na si Pastor Omar Monte nasa Milan, kilala ko. Salamat sa Panginoon. Oh. Ganon lang yan. And now, ang isang hindi manampalataya is like a lost sheep. At dito mga kapatid, balik tayo doon, Brad, sa Matthew chapter 18. Huwag niyong i-offend ang mga little ones. Ang mga little ones, mga kapatid, it pictures na hindi ligtas. Itong mga hindi ligtas, ang pinaka-greatest offend na maibigay mo sa kanila ay yung hindi mo paliwanagan sila ng gospel of salvation. Yung mga little ones na yan, prone sa atake ni Satanas yan eh. Kaya ang pinaka-matinding ginagawa niyong offensa sa kanila, huwag niyo silang bigyan o huwag niyo silang witnessan ng kaligtasan. Yan ang napakabigat. Ang gustong ipaabot ni Jesucristo, dahil si Jesucristo as Son of Man come to save that which is lost, so therefore dapat ito din ang gagawin natin, to bring people closer unto God. In verse 12, sabi ng Panginoon, ano inisip niyo? Ano inisip niyo? Ano ang naglalaro sa isipan ninyo, mga kapatid? How think ye? How think ye? Ito ang usapin pagdating sa kaligtasan. May ilustrasyon ginamit ang Diyos. A man have 100 sheep. Mayroon siyang 100 tupa. At mayroong isa na pariwara. Pastor, yung sheep na tinutukoy dyan, mga anak ng Diyos man yan. Kasi 100 sheep nga eh. Hindi naman goat yan eh. Correct. Agree. But here come a case, brethren. Mayroong 100 tupa. At mayroong isang naligaw dyan. Kung ikaw yan.
Kung ikaw yan, hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon na mayroong shepherd, mga kapatid, na iniwan niya ang kanyang 99 na nandoon sa loob ng fold, nandoon sa loob ng tore, at hinanap niya ang isa. Bakit? Saan napunta? Andun na sa bangin, pastor, malapit na. Nagkakumbitay na siya. Alam niyo kumbitay? Nakasabit na. Oh, nakalambitin na. Gumaganon-ganon na, pamira, bangin na to eh. Bakit? Sino nagdalas ka na doon? Si pastor. Ayan na naman si pastor. Daling na, starring na naman si pastor. Bakit dinala mo, pastor, doon sa bangin? Yung isang lost na yan, pambihira. Katayan ko yan. Oh. Kapatid, pag ikaw ay napariwara, katulad lang din yan ng isang unsaved, patungo na sa bangin, malapit na patungong impyerno. Okay ba? No, di ba? Makikita nyo ang concern ng isang shepherd, ang concern ni Jesus Christ, na willing siya, mga kapatid, ang shepherd na itaya niya ang kanyang buhay. He will die for that soul, brethren. Ganon ang picture ni Jesus Cristo when He died for you and me. Because we were once lost. At pag may naligtas, mga kapatid, na isang kaluluwa, because the soul has a value in the Lord Jesus Christ, hindi ba siya magbunyi? Ano sabi dyan? One of them began astray, that he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray. And if so be that he find it, verily I say unto you, he, the Lord, mga kapatid, the shepherd, a man rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Bakit? Safety naman yung 99 eh. Pero yung isa mapapahamak na eh. That's how the soul valuable unto the Lord. Napaka-valuable. May value ang ating kaluluwa, kapatid. Kaya pag may napariwara dito, ang ginagawa na natin, nire-restore natin. Pero minsan, ang isang taong yan, ayaw magpa-restore. Bakit? Ano ba ang ibig mong sabihin, kapatid? Ayaw mong rumispito sa pastor niyo? Alam niyo, ang pastor, kapatid, pag nakatingin sa church yan, concern po yan sa bawat kaluluwa ninyo. Kaya ang tawag sa mga pastor, pakilamiro. Bakit? Ang buhay niya, pinapakialaman niya. Bakit? Gusto kasi niya na kayo ay matutuwid. Amen. Amen. I am responsible unto the Lord for you, flocks. Amen. Akala ninyo, pag may nangyari sa inyo, mga kaluluwa, hindi ko sagutin sa Panginoon yon, sagutin ko sa Diyos yan. Tandaan niyo. I watch and I feed the flocks of God. Kaya pag-pray nyo mga pastor nyo, pag yan ay bumigay, ambot lamang. Sabot ko, Bisaya day, ambot. Pag ambot ng isagot, halimbawa asawa ko, anak ko, pag tinanong ko, ambot. Wala ka na magawa. Ano bang hihingiin mo pa? Nagsabi na nga siya, ambot. Okay? This is how our soul has a value before the Lord. It is like a soul that is lost. In verse 14, even so, it is not the will of your Father which is in heaven. Hindi kalooban ng Diyos, ha? That one of these little ones should perish. Na ang batang ito mapapahamak. Sisibain lamang ng leon, sisibain lamang ng kung sino man dyan sa labas. Ang isang unsaved,
Ayaw ng Diyos na hindi magkaroon ng kaligtasan. Ang gusto ng Diyos, itong taong ito, dahil may kaluluwa yan, sabi ng Diyos, we will create man, or we will make man according to our image. And in the image of God, He created man. Tapos mapunta lang ng impyerno. Nakita niyo ang kahalagahan ng kaluluwa? Ganito yan. May isang mangingisda. I used this illustration already before, pero for the benefit of others. May isang mangingisda. Mayroon siyang baruto, di ba? Baruto. Kuhan kining sakayan, bitaw, gamay. Bangka, maliit. Okay. Baruto ang tawag na sa Bisaya. Di ba tayo? Baruto ang tawag na. Yun sa Bicol. Baruto. Maliit na bangka. Ang ganda ng bangka niya. Mahal na mahal niya ang bangka niya. Okay? Bumagyo. Yun lang, dapat. Napun, di na alam kung saan. Saan yun? Wala na. Hindi niya na makita. Malungkot siya. Lost. Pagdaan ng ilang panahon, Brad, ilang taon, nakita niya yung bangka niya. Nandun sa kabaling isla. Uy, ito ang bangka ko, pambihira, akin na ito. Sabi ng bagong may-ari, ano ka? Hindi yun yan. Iyo ba yan? Akin yan, yan o, itsura yan, akin yan, ako ang kumain kita. Kung gusto mo, tabusin mo. Diba yan? Tabusin mo. This is how a lost person is. Tinubos tayo. See, ang Diyos ang may-ari sa atin noon. But because of sin, you have the father, the devil. Iba nang may-ari sa atin. Kaya napakahalaga ang salitang redemption. What does redemption meaning? Pagtubos, kung sasanglaan pa, huwag ka dyan sa huwag ka dyan sa, ano bang tawag yan, mag-pawn ka or magsangla, dito ka sa redeem. Di ba may redemption? At ang mag-redeem sa atin, dahil ikaw ang nagsangla ng alahas mo, ang mag-redeem sa alahas mo, ikaw din. Ibig sabihin, ang mag-redeem ng alahas mo, tao din. Hindi talaga hayop eh. That is why the Lord Jesus Christ redeemed us. Naibalik tayo sa fold niya. Naunawaan niya? Amen. Ang kaligtasan natin. Because, after all, the soul has a value before the Lord. He's a shepherd. He's a good shepherd. He's a porter. He's a door of a fold. Si Jesus Christ yan. In the book of John, chapter 10, verse 1. Ito tayo, tapos tayo. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same as is a thief and a robber. Sa isang fold, kapatid, na andoon ang mga tupa ng Diyos, mga hayop ng isang shepherd na nagpapastol. Kung mayroong tumalon dyan sa koral, kung mayroong tumalon dyan sa bakod, na hindi dumadaan doon sa pinto, na ang pinto ay si Jesu Kristo, yan po ay thief and a robber. Magnanakaw na, kawatan na, tulisan pa. Yan ang itsura ng hindi ligtas. Tumatalon sa bakod. At ang thief na yan, si Satan yan. Pero ang door, si Jesus Christ. Siya ang shepherd eh. In verse 2, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Kasi ang door, kapatid, Jesus Christ is the door. She is the shepherd. Doon tayo dadaan lahat. Di ba? Ano sabi na doon sa book of John chapter, ano ba yun? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father,
but by me. Lahat dadaan sa Kanya. Tama po ba? And in verse 3, to Him the porter opened it. The Lord Jesus Christ is the porter. He will open. He will accept you. He will receive you. And the sheep hear His voice. Tama? The sheep hear the voice of the porter, of the shepherd. And He called it His own sheep by name. Kaya kilala ka ng Diyos, Brad. Ikaw kilala ka. Si Pastor Aris kilala yan. Si Brother Ryan kilala yan. Si Brother Eli kilala tayo ng Diyos, mga kapatid. Because we are the sheep of God. And He leaded them out, going to the pasture. God leading us out. Sister, God will lead you. Believe me. God will lead you. That is by faith. Anak ka ng Diyos, claim it. Lord, I am your daughter. I am your children. I am your children. Ginagamit ko yan. Pag nanalangin ako na medyo may marubdob akong panalangin na medyo nagagalit na ako, I am your children, Lord. Pumupunta ako sa CR, I am your children. Protect me from this guy. This guy is a sugo ni Satanas yan. Kawawa yung amo ko, sugo ni Satanas na mo. Eh kung bunganga ba naman, ibang klase, o di sugo talaga. Ano pagkakaiba ng bunganga niya sa bunganga ni Satanas? Kapatid, ang godly mouth, iba. There is always grace. Graceful. Graceful. Yan ang bibig ng isang anak ng Diyos. Graceful. Mapagbiyaya. Hindi yung pambihira ng mukha mo, ang pangit-pangit ng mukha mo, pangit na nga yung nanay mo, pangit pa rin yung lola mo, pangit pa yung namatay mo. Sinali pa yung mga nauna. Grabe. Hindi ganun ang bibig ng isang mananampalataya, kapatid. Believe me. Ang godly na mouth, ang godly na bibig, hindi ganyan. Ang godly na bibig, graceful. Kapatid, gusto mo na ice cream? Parang hindi pa rin. Hindi pa rin? Sabi ko nga, Brad, abay, amen yan. Nakinapa-amen ako. May skin di pa, Pastor. Sarap yan. Kapatid, alam niyo, gusto niyo humabang buhay niya? Gusto niyo humabang buhay niya? Maglingkod kayo sa Panginoon. Amen. Gusto niyo paiksi ang buhay niyo? Huwag kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Pastor Ben, saan ka? Doon, tigas ulo ka talaga, bitawan ngayon, tusok. Sa New Testament, kapatid, ang tawag niyan, there is sin not unto death. Yan ang term niyan. There is sin unto death and there is sin not unto death. Yan ang term niyan sa Book of John. Pasaway ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, if thou shalt confess, ang sabi ng Panginoon, pag nagkasala ka, sabi nga, God is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. Sinabi niya. If you said na hindi, you did not sin, you make him a liar and the truth is not in you. Bakit? Kasi nagkakasala naman talaga lang ang tao eh. Pag nagkasala ka, you will confess unto the Lord lamang. Pero kung ginagawa mo ng lisensya yan, para gumawa ka ng kasalanan, mag-ingat ka, kapatid. Pagdating doon sa 1 John chapter 5 verse nandoon yung there is a sin not unto death. At ang sabi ko ni John the Beloved, and I'm not praying that it will not happen, and that it will happen unto you. Oo. Kasi yung katawan nyo, to deliver your soul from to deliver your body unto Satan, unto the destruction by Satan, and yung kaluluwa mo unto the day of redemption. Ganun lang naman yun eh. Maging kapisuran ka sa church, tingnan mo, mag-ingat ka, kapatid. Oo. Tandaan nyo ha, si Satan, marunong yan magbigay ng mga patibong. Mag-ingat talaga tayo. Sabi nga ni Pastor Ray sa akin, Pastor, mag-iingat kayo. Bakit? Kasi Satan will attack when you are relaxed. He will not attack you when you are not relaxed. Kung nagbabantay ka, if you are vigilant,
Satan will not attack you. But if you are relaxed, you are caught off guard. Ika nga ni Satan, delikado yan. Brethren, tayo magpapasalamat sa Panginoon. We have the door, we have the Lord Jesus Christ. At ang sabi dyan sa verse 3, to him the porter opened it, and the sheep hear his voice, and he called it by name, and he leaded him out. And when he put it forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And verse 5, and a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Ang mga tupa, mga kapatid, pag makarinig ng ibang busis yan, hindi busis ni Pastor Aris yan, busis ni Pastor Demon yan. Huwag tayong sumama dyan, delikado yan. Ibang busis nun may pagkabisaya yun Oo. Ganon yung mga sim. Oh. In verse 7, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door by me. If any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pastures. Amen? Sabi ng Panginoong Hesukristo, the thief cometh, or Satan cometh not but for to steal. Walang purpose sa talas, mga kapatid. Huwag kayong paniwala sa mga blessing niya. Pastor, I have blessing in disguise. Huwag kayong paniwala sa blessings niya. Kung sisirain man lang ang buhay mo. Pagdating, Pastor, mayroon akong nakilala, babae. Oh, ano man? Ang ganda niya. Blessings good ni Pastor. Ano blessing sinasabi mo? May asawa ka na. Hindi yun babae, Pastor Binabae. Ay, malupit yan. Kapatid, wag na. Oh. That is the purpose of Satan. To kill, to steal, and to destroy. But Jesus Christ came that we might have life. And that they might have it more abundantly. Dumating si Kristo para pagpalain ka at para maging sagana ka pa sa buhay mo. Nagtataka ba kayo? Na kahit sa hirap ng buhay natin, pinagpapala pa kayo? Amen. Hindi ba kayo nagtataka niya? Ako nga, takang-taka na nga ako Hindi ko alam kung paano talaga How Lord moving in my life. Saan ka makahanap ng biyayang ito? Nagpa-part-time ka lang ng 2 oras tapos sweldo mo sobrang laki. Wow! Amen. Wow! Oh my God! Aliping tumarapak. Si Aliping tumarapak. Part-time. Kapatid, do you think that is a blessings of Satan? No. That was the blessings of God. And God added no sorrow in it. Kasi sabi nga na Pastor Ben sa preaching niya, si Satanas pag nagbigay ng blessing, maghintay ka, darating ang panahon, baka bukas makalawa, maniningil din siya. Pati tubo, interest lahat, pati yung kapital mo, hihigupin niya yan. Pero ang Panginoon, pag nagbigay ng blessings, iyo yan. Okay? Ganon ang Diyos natin. Ano sabi niya? Una, maligtas ka. That we might have life. Eternal life ang ibig sabihin niyan. At pagkatapos niyan, you will be blessed by God abundantly. Amen? I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for this sheep. Handang mamatay si Jesucristo sa kanyang mga tupa. In fact, ginawa niya na yan doon sa cross ng Calvary. He died for you and me. He died for the sheep. You and me as a sheep of God. Amen. Pero yung mga bayaran, hireling, bayaran yan Ayaw magpakamatay yan sa mga tupa niya Ang mga bayaran, pag mayroon ng kalaban, takbo yan But he that is an hireling, yung mga binayaran, and not the shepherd, whose own the sheep are not,
See it, the wolf coming, and leave it the sheep, and flee it, lumipad, umalis, tumakbo, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. Ganon yung mabayaran. Yung mga piki ba, ng mga pastor, the hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep, but Jesus Christ carried for his sheep. Amen? Amen. As the Father knoweth me, even so now I the Father, and I laid down my life for the sheep. God died for the sheep. And other sheep I have, which not in this fold, then also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. What does it mean, Pastor? Doon daw sa ibang turi, mayroong sheep ang Diyos doon. Kapatid, by His foreknowledge, nakikita niya na mayroong mga tao dyan na handang tumanggap kay Jesucristo. Magiging sheep of God yan. Ang Diyos nang gumawa ng paraan na sila yung madala dito, madala dyan sa fold na and become the sheep of God. Yan ang ibig sabihin yan. Therefore, that my Father loved me, because I laid down my life that I might take it again. Ibigay ko ang buhay sa mga sheep ko, sabi ni Jesus Christ. Pag namatay ako, ako lang din ang bubuhay niyan sa aking katawan by the operation of the Holy Spirit. Ibig sabihin, si Jesus Kristo pag namatay sa sheep niya, sa mga pa ba? Sa mga tao, mga anak niya, nandoon yung resurrection. Nabuhay siya muli. Which is hindi magagawa ng tao. Siya lang makagawa nun. Bakit? Kasi sabi niya, no man take it from me. Yung ganong ministry, mga kapatid, ipako sa cross, mamatay, libing, mamatay, mabuhay na muli. Walang makagagawa niya. Siya lang. But I laid it down of myself. I have the power to lay it down, and I have power to take it back again. Sadly, pagdating ng Kwaresma, may mga tao na napapako sa cross. Huwag na nilang gawin dapat yan. Kasi siya lang ang gagawa niyan. Si Jesucristo lang gumawa niyan. Pero ginaya ng ibang tao, napapako din sa cross. Yung iba nga tumalon natumbay, tumalon doon. Nakita sa TikTok. Parang pag ganun siya tumalon na lang siya, kapatid. Hindi nangyari kay Jesucristo yan. Blasphemy po yan. That's right. Ano sabi ni Jesucristo? No man take it from me. Walang makakagaya niyan, walang makakagawa niyan. Ako lang. I lay it down of myself. I have the power to lay it. I have the power to lay it. I have the power na gawin ko yan. To lay it down, and I have power to take it back again. This commandment I have received of my Father. Walang kagaya dapat yan. Hindi na alam yun eh. Wala lang tamang doktrina eh. Tayo mga Baptist, mayroon tayong tamang doktrina. Amen. Salamat sa Panginoon. Brethren, the value of the soul. Do you understand what does it mean, the value of the soul? Salamat sa Panginoon. We have the value. We are valuable before the Lord. This church is teaching the right value of the soul. Amen? Amen. I hope you understand something today. Amen. Let's stand and let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. The message of the preaching for today, the value of the soul. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong kadakilaan na kayo po ay namatay para sa amin. Purihin ang iyong pangalan, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga kapatiran na nandito. Pagpapalain niyo po kami, O God. Sa mga nangailangan, Panginoon, ng kalinga po ninyo, tugunin niyo po, Panginoon. Huwag niyo po kami babayaan. That is your promise unto us, O Lord, that you will never forsake us nor leave us, O Father. O God, sa pag-uwi namin, dala-dala namin ang pagpapalang espiritual. Purihin ang iyong pangalan, O God. Sa mga kapatiran nandito, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa aming mga bisita, salamat, O God. Purihin yung pangalan, Sister Joy, si Brother Rodi, si Tatay Rodi. Salamat, Panginoon. Dinakon niyo po sa Pilipinas. Pagpalain niyo po kami lahat. Ang mga kapatiran, may mga sakit, i-restore mo, O God. Ang mga
kapatiran na ngayon ng financial, tulungan niyo po, O God. Pagpalain niyo po kami lahat. In all these things, we thank you and we praise your name, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, through Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.